11 ng tanghali, sa pasilyo ng isang ospital, isang lugar na karaniwang simbolo ng paggaling, bigla itong naging eksena ng isang madugong masaker. 3 inosenteng health workers ang pinatay mismo sa lugar kung saan araw-araw nilang iniaalay ang kanilang sarili sa paglilingkod na nag-iwan ng hindi masukat na dalamhati sa kanilang mga kasamahan at pamilya. Gayunman, ang salarin sa likod ng trahedyang ito ay walang ipinakitang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa halip, tila inaabangan pa niya ang isang mabigat na parusang naghihintay sa kanya. Kaya sino nga ba ang mamamatay taong ito at anong motibo ang nagtulak sa kanya upang kumilos ng may ganitong walang habas na kalupitan? Sa video ngayon, babalikan ng NJ Tagalog Crime Corner ang isang kwento na naganap sa California noong 1999, isang trahedyang hinubog ng baluktot na galit at matagal ng kinikimkim na kaguluhan sa isipan. Alas 11 ng tanghali, September 14, 1999, nakatanggap ang mga rapid response unit sa Anaheim, California ng maraming emergency call mula sa West Anaheim Hospital. Nang dumating ang mga pulis, sinalubong sila ng isang magulo at nakapangingilabot na eksena. Patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga sirena ng alarma, kasabay ng mga iyak at panawagan ng tulong mula sa mga sugatan sa buong pasilyo. Sa ikalawang palapag, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ng isang babaeng nurse's aide at sa hagdanan, natuklasan nila ang bangkay ng isang pharmacist habang kumakalat ang dugo sa puting sahig na tiles. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang trahedya. Ang ikatlong biktima, isang lalaki, ay kakatakbo lamang ng kanyang mga katrabaho papunta sa emergency room at nasa kritikal na kalagayan. Samantala, sa lobby ng unang palapag, pilit pang pinipigilan ng mga tauhan ng ospital ang isang lalaking Asian na nasa unang bahagi ng kanyang 40. Sa paligid niya, nagkalat sa sahig ang mga ebidensya, kabilang ang 2.38 caliber na baril at isang shoulder bag na naglalaman ng mahigit 100 ammunitions. Agad na kumilos ang pulisya, kinuha ang mga armas at pinusasa ng suspek. Sa kanyang mukha ay makikita ang halo ng galit at sakit. Habang pinipigilan siya, paulit-ulit siyang sumisigaw ng magulong akusasyon na nagsasabing may nag-set up sa kanyang ina. Ang mga galit na sigaw na iyon ay agad na nakaagaw ng atensyon ng mga investigador dahil maaaring iyon ang susi upang maunawaan ang motibo sa likod ng pag-atake. Mabilis na isinara ng mga awtoridad ang buong lugar ng insidente. Sa sahig, nagkalat ang mga brass shell casings. Sa mga pader, malinaw na makikita ang mga bahid ng dugo at mga butas ng bala na nagmamarka sa dinaanan ng nagwawalang shooter sa 2 palapag ng ospital. Sa labas, sa parking lot, natagpuan ng mga investigador ang isang pickup truck na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng salarin. Sa mga bintana, nakita nila ang ilang bakanting kahon ng bala at isang local map kung saan nakabilog sa pulang tinta ang lokasyon ng West Anaheim Hospital. Dahil sa pangambang maaaring may nakatanim na pampasabog sa sasakyan, agad na sinilyuhan ng pulisya ang parking area at tinawag ang bomb squad upang siyasatin ito. Sa kabutihang palad, walang natagpo ang pampasabog sa loob. Sa parehong oras, nakumpirma ang pagkakakilanlan ng suspek. Si Dong Din An Trin, isang Vietnamese na naninirahan sa California. Di nagtagal, nakumpirma rin ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Lahat sila ay empleyado ng ospital at bawat isa ay namatay dahil sa nakamamatay na tama ng bala mula sa malapitan. Upang higit na maunawaan ang lalim ng trahedyang ito, balikan natin ang buhay ng mga biktima at ang tahimik na halaga ng kanilang ambag sa kanilang komunidad. Ang unang biktima sa kakilakilabot na insidenteng ito ay si Marlene Mustafa, 60-year-old, isang dedikadong nurse's aide sa West Anaheim Medical Center. Si Marlene ay maliit ang pangangatawan at palaging bumabati sa mga pasyente ng may mainit na ngiti. Ayon sa kanyang mga katrabaho, siya ay mabait, masayahin, at lubos na tapat sa kanyang trabaho. Bago siya tuluyang maglingkod sa ospital, dumaan si Marlene sa maraming pagsubok sa buhay. Mayroon siyang 8 anak sa unang asawa at matapos ang mahabang panahon na nag-iisa, muli niyang nakasama ang kanyang first love na si David Mustafa at nagpakasal sila noong 1993. Minahal niya ang 5 anak ng kanyang asawa na parang sarili niyang mga anak at unti-unting pinagbuklod ang 2 pamilya sa isang maayos at masayang tahanan.
Kahit na 60 years old na siya, patuloy siyang nagtatrabaho habang pumapasok sa mga evening classes, umaasang mapabuti pa ang kanyang mga kakayahan at makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nag-iwan ng napakalalim na dalamhati sa kanyang matandang asawa, pati na rin sa kanilang mga anak at apo. Ang ikalawang biktima ay si Vincent Rossetti, 51-year-old, ang direktor ng pharmacy ng ospital. Si Vincent ay isang veteranong pharmacist na naglaan ng mahigit 20 years ng serbisyo sa West Anaheim. Nakatira siya sa Seal Beach at inilarawan ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang tahimik na tao, dedikado sa trabaho at laging inuuna ang pamilya. Bagamat siya ay diborsyado, patuloy niyang inaalagaan ang kanyang dalawang anak na babae at itinuturing ang mga ito bilang liwanag ng kanyang buhay. Ang kanyang panganay na anak na si Angela ay nasa huling taon na ng medical school habang ang bunso niyang anak na si Rebecca ay isang guro at nakatira kasama niya. Sa kanyang propesyon, lubos siyang iginagalang. Ilang taon bago ang insidente, pinarangalan siya ng World Health Organization dahil sa pagtulong sa pagbuo ng isang programang pagbabakuna para sa mga bata. Sa kabila ng malaking tagumpay na iyon, bihira niyang banggitin ang parangal na ito. Nalaman lamang ito ng iba nang humingi siya ng ilang araw na bakasyon upang bumiyahe papuntang London at tanggapin ang gantimpala. Sa kapalarang hindi inaasahan noong umagang iyon, tumakbo si Vincent patungo sa panganib upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Ngunit siya ay binaril habang sinusubukang makarating sa pinangyarihan ng insidente. Ang huling biktima ay si Ronald Robertson, 51 years old. Siya ang direktor ng Environmental Services ng ospital na nangangasiwa sa kalinisan, kaligtasan at maintenance sa loob ng 10 taon. Para sa kanyang mga katrabaho, si Ronald ay isang matangkad na lalaki, tahimik ngunit mabait at lubos na tapat sa kanyang trabaho. Palagi niyang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin ng walang reklamo at laging handang tumulong sa sinumang nangangailangan. Hindi alam ng marami na si Ronald Robertson ay dati ring veterano ng militar ng Estados Unidos. Gayunman, dahil sa mga sugat na natamo niya sa digmaan, napilitan siyang isuko ang kanyang pangarap na maging piloto. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, nag-aral si Ronald ng hospital administration at nanatili sa larangang iyon sa loob ng maraming taon. Noong 1981, pinakasalan niya si Suzanne, isang nurse. Kalaunan ay lumipat ang kanilang pamilya sa Fullerton at nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki at isang anak na babae na pawang mga teenager noong 1999. Sa mata ng kanilang mga kamag-anak at kapitbahay, si Ronald ay isang huwarang asawa at ama, isang taong mahal ang mga bata at aktibong nakikibahagi sa mga gawain ng komunidad. Noong umaga ng September 14th, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa loob ng ospital. Agad na tumakbo si Ronald Robertson patungo sa panganib upang protektahan ang mga taong nasa paligid niya. Mula sa kanyang opisina sa unang palapag, tumakbo siya palabas ng parking lot at pumasok muli sa gusali, habang sumisigaw ng babala at sinusubukang lapitan ang umaatake. Nakarating si Ronald sa isang pasilyo malapit sa hagdanan habang papalapit ang suspek sa mataong lobby. Wala siyang armas o anumang proteksyon, ngunit sinubukan niyang isara at hawakan ang double door ng lobby upang harangan ang shooter. Maya-maya ay tinamaan ng bala ang kanyang dibdib at napaatras siya. Sa kabila ng kanyang sugat, ipinuwesto pa rin niya ang kanyang katawan upang itulak at pigilan ang pinto. Nang makalapit ang salarin, niyakap niya ito ng mahigpit at tumangging bumitaw. Nag-agawan ng dalawa at bumagsak sa sahig. 2 beses pang nagpaputok ang salarin sa malapitan. Dahil sa matinding sugat, bumagsak si Ronald Robertson. Ngunit dahil sa kanyang ginawa, napigilan ang umaatake na makapasok sa mataong lobby. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang 2 dosenang tao sa waiting room na makatakas. Isinugod si Ronald Robertson sa emergency surgery, ngunit namatay siya makalipas lamang ang ilang minuto sa operating table. Kalaunan ay kinilala ang kanyang kabayanihan at ginawaran siya ng Carnegie Medal pagkatapos ng kanyang kamatayan dahil sa pambihirang katapangan sa pagliligtas ng iba. Samantala, nakilala at naaresto ang salarin sa mismong lugar ng insidente, ngunit kailangan pa ring buuin ng mga investigador ang buong pangyayari. Kinumpirma ng forensic tests na ang 3 biktima ay namatay dahil sa mga bala mula sa 2 handgun na dinala ni Dong Din An Trin.
Ang isang baril ay naubos ang bala dahil sa patuloy na pagpapaputok habang ang isa naman ay may natitira pang bala. Limitado pa ang mga security camera sa ospital noong panahong iyon, ngunit sa pamamagitan ng mga pahayag ng 2 ng saksi, nagawa ng mga investigador na buuin ang detalye ng pag-atake. Isa sa mga mahalagang saksi ay si Mila Salvador, isang nursing supervisor na muntik ng mabaril. Ayon sa kanya, itinutok ni Dong ang baril sa kanya, ngunit pumalya ang tama. Ipinapakita nito na balak ng suspect na pumatay ng maraming tao at hindi lamang kumilos dahil sa biglaang galit. Sa Anaheim Police Department, ang 43-year-old suspect ay tila nakikipagtulungan sa investigasyon. Inamin ni Dong ang pag-atake at walang ipinakitang pagsisisi. Habang tinatanong, nanatili siyang malamig at tila walang emosyon. Ngunit tuwing nababanggit ang kanyang ina, kapansin-pansin ang matinding galit sa kanyang reaksyon. Ayon sa kanyang salaysay, planado ang pag-atake. Ang kanyang biolohikal na ina na si Mot Trin, 72-year-old, ay matagal nang may sakit. Unti-unting nabuo ang galit ni Dong sa mga ospital na gumamot sa kanyang ina, ngunit hindi siya gumaling. Naghanda siya ng 2 loaded revolver sa kanilang bahay at nag-impake ng mahigit 100 na karagdagang ammunitions. Sinabi niyang noong umaga ng September 14, matapos niyang malaman na namatay ang kanyang ina, umuwi siya upang kunin ang mga baril at pagkatapos ay nagtungo sa West Anaheim Medical Center, kung saan ginamot ang kanyang ina noong unang bahagi ng taon. Ang target niya ay mga nurse at doktor na pinaniniwalaan niyang hindi nag-alaga ng maayos sa kanyang ina. Ayon sa mga saksi, pinaputukan ni Dong ang isang nurse na direktang nag-alaga sa kanyang ina, ngunit nakaiwas ito. Sa halip, ang bala ay tumama kay Marlene Mustafa na nakatayo malapit doon. Ipinakita ng ebidensya na ang pag-atake ay planado at hindi isang biglaang pagsabog ng galit. Sa loob lamang ng ilang araw, natapos ng Anaheim Police Department ang kanilang investigasyon at naghanda ng mga kasong multiple murder at attempted murder laban kay Dong Din An Trin. Lumabas sa investigasyon na matagal nang dumaranas ang suspect ng matinding psychological stress, loneliness at lumalaking galit bago ang pag-atake. Si Dong Din An Trin ay ipinanganak bandang 1956 sa Vietnam at siya lamang ang anak na lalaki sa kanilang pamilya. Noong 1975, sa edad na 18, lumipat siya kasama ang kanyang ina na si Mot Trin sa Orange County, California. Kaunti lamang ang kanilang mga kamag-anak sa Estados Unidos, kaya halos sila lamang ang umaasa sa isa't isa. Natapos ni Dong ang high school ngunit hindi na nagkolehiyo. Nagtrabaho siya sa iba't ibang manual labor sa loob ng mga Vietnamese community. Inilarawan siya ng mga tao bilang tahimik at mailap sa pakikisalamuha, ngunit labis ang pagmamahal sa kanyang ina. Siya ang tanging malapit na kapamilya ni Dong at naging sentro ng kanyang buhay. Kahit nasa edad 40 na siya, nakatira pa rin si Dong kasama ang kanyang ina at siya mismo ang nag-aalaga rito. Hindi siya nag-asawa at halos wala ring social life. Ayon sa mga kapitbahay, napaka-close ng dalawa at halos magkasama sa lahat ng pupuntahan. Noong 1999, nang lumala ng husto ang kalusugan ng kanyang ina, iniwan ni Dong ang kanyang trabaho upang maalagaan ito ng buong oras. Dahil wala na siyang kita at lumalaki ang gastusing medikal, nagdeklara siya ng bankruptcy makalipas ang ilang linggo. Habang lumalala ang sakit ng kanyang ina, lalong sumama ang kalagayan ng kanyang isipan. Naging balisa at mapaghinala siya. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, madalas niyang punahin ang modernong medisina at naniniwalang lalo lamang pinapalala ng mga doktor at gamot ang kalagayan ng kanyang ina. Naglabas din siya ng galit tungkol sa nakaraan. Sa korte, sinabi niyang sinira umano ng mga Amerikano ang kanyang sariling bayan at nagpakita siya ng matinding galit laban sa kanila. Ipinapakita ng mga pahayag na ito ang posibleng epekto ng kanyang karanasan sa panahon ng digmaan at ang hirap niyang makibagay sa buhay sa Estados Unidos. Bago mangyari ang trahedya, inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang tahimik at hindi agresibo. Ngunit dahil sa lalong pag-iisa at lumalalang kalagayan ng kanyang isip, unti-unti siyang napunta sa matinding paraan ng pag-iisip. Sa loob lamang ng ilang oras matapos mamatay ang kanyang ina, si Dong ay nagbago mula sa isang mapagmahal na anak tungo sa isang armadong lalaki na pinatatakbo ng galit. Batay sa mga pahayag ng suspect at ng mga saksi, muling binuo ng mga investigador ang mga pangyayaring nagdala sa pag-atake.
Noong umaga ng September 14, 1999, sa isang maliit na apartment sa Anaheim, nakita ni Dong na ang kanyang ina na si Mot Trin ay biglang bumagsak sa kritikal na kalagayan. Bandang 5:40 ng umaga, nagpanik si Dong at tumawag sa 911 matapos niyang makita na tumigil na sa paghinga ang kanyang ina at may dugo sa bibig. Sinubukan niyang magsagawa ng CPR ayon sa mga tagubilin ng operator hanggang sa dumating ang ambulansya at dinala si Mrs. Motrin sa Anaheim Memorial Hospital. Nang makarating si Dong sa ospital bandang alas 8 ng umaga, ibinigay sa kanya ang nakapangingilabot na balita. Namatay ang kanyang ina dahil sa cardiac arrest. Matapos mawala ang nag-iisa niyang kapamilya sa isang banyagang bansa, tuluyang bumagsak ang kanyang emosyon. Sumigaw at umiyak siya ng malakas at pagkatapos ay tahimik na naupo sa tabi ng katawan ng kanyang ina, nababalot ng matinding lungkot at galit. Sa magulong kalagayan ng kanyang isip, naniwala si Dong na ang mga ospital na gumamot sa kanyang ina, lalo na ang West Anaheim, kung saan siya dati nagpagamot, ang dahilan ng pagkamatay ng ina. Pagkatapos umalis sa ospital, umuwi si Dong sa kanilang bahay, kumuha ng 2.38 special revolvers at mahigit 100 ammunitions. At pagkatapos ay nagmaneho pabalik sa West Anaheim Hospital. Bandang 10:30 ng umaga, wala pang 2 oras matapos mamatay ang kanyang ina, pumasok si Dong sa ospital, dala ang mga armas. Dumiretso siya sa ikalawang palapag at biglang pumasok sa Chief Nursing Office, kung saan nakikipag-usap si Supervisor Mila Salvador sa nurse's aide na si Marlene Mustafa. Nang walang sinasabi, agad na nagpaputok si Dong mula sa napakalapit na distansya. Agad na bumagsak si Marlene Mustafa. Pagkatapos ay muling nagpaputok si Dong kay Salvador, ngunit hindi ito tinamaan. Nang mabilis na maisara ni Salvador ang pinto at maharangan ang sarili sa loob ng opisina, agad na umalis si Dong at nagsimulang maghanap ng iba pang target. Sa hagdanan, nakasalubong niya si Vincent Rossetti, ang direktor ng pharmacy ng ospital, na tumatakbo pataas upang tulungan ang kanyang mga kasamahan. Walang pag-aalinlangan, paulit-ulit na nagpaputok si Dong. Bumagsak si Rossetti mismo sa hagdan. Pagkatapos nito, bumaba si Dong sa unang palapag kung saan sinalubong siya ni Ronald Robertson na nagmamadaling harangan ang double door papunta sa mataong lobby. Kahit na tinamaan na siya ng bala, patuloy na hinawakan ni Robertson ang pinto upang pigilan si Dong na makapasok hanggang sa tuluyan siyang bumagsak dahil sa matinding sugat. Sa gitna ng pakikipagbuno, nahulog ni Dong sa sahig ang isa sa kanyang mga baril at ang bag na may lamang bala. Sinamantala ang sandaling iyon ng isang pasyenteng nagngangalang Joe Nuzo at ilang empleyado ng ospital. Agad nilang sinugod si Dong at dinaganan siya sa sahig hanggang sa dumating ang mga pulis. Ang nakapangingilabot na pangyayaring ito ay natapos sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit kumitil ito ng 3 buhay. Sina Marlene Mustafa, Vincent Rossetti at Ronald Robertson. Nang arestuhin sa lugar ng insidente, walang ipinakitang pagsisisi si Dong. Habang nasa sasakyan ng pulisya, paulit-ulit siyang nagmura at iginiit na ang mga Amerikano ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina at na ginagawa lamang niya ang kanyang paghihiganti. Habang dinadala siya palayo na nakaposas, malamig niyang sinabi na nais niyang makatanggap ng pinakamabigat na parusa sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang sumunod na legal na proseso ay hindi nangyari ayon sa inaasahan niya. Hindi nagtagal, mabilis na dinala sa korte ang kaso ni Dong Din An Trin. Siya ay sinampahan ng 3 bilang ng first-degree murder na may espesyal na pangyayari dahil sa maraming biktima at 1 bilang ng attempted murder kaugnay ng pag-atake kay Mila Salvador. Dahil sa malinaw na ebidensya, nagpasya ang Orange County District Attorney's Office na hilingin ang pinakamataas na parusang pinapayagan ng batas. Si Dong mismo ay hayagang nagsabi na nais niyang hatulan ng kamatayan sa lalong madaling panahon upang muli raw niyang makasama ang kanyang ina. Ngunit ang aktual na proseso ng paglilitis ay naging mahaba at puno ng matinding pagtatalo. Iginiit ng mga taga-usig na ito ay isang napakabigat na krimen na malinaw na pinlano ng maaga at lubhang mapanganib. Binigyang diin nila na ang pagdadala ni Dong ng 2 baril at mahigit 100 ammunitions ay nagpapakita ng layuning makapanakit ng maraming tao, hindi lamang isang biglaang pagsabog ng galit. Ang katotohanan, ang mga empleyado ng ospital ang kanyang tinarget, habang halos hindi niya pinapansin ang mga pasyente at mga pamilya nito ay itinuring na ebidensya ng sinadyang pagpili ng mga biktima.
Iminungkahi pa ng mga taga-usig na kung hindi siya agad napigilan, maaaring nakapagsagawa pa siya ng katulad na pag-atake sa ibang lugar. Sa panahon ng paglilitis, tumistigo rin mismo si Dong Din An Trin sa witness stand. Mahaba niyang ikinuwento ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina, ngunit mabilis siyang nagbago ng tono at nagalit habang sinisisi ang mga ospital at mga Amerikanong doktor. Habang nagsasalita, naglabas pa si Dong ng mga pahayag na politikal, kaya paulit-ulit siyang pinutol ng hukom. Tahasan niyang sinabi na wala siyang pagsisisi at iginiit pa na gagawin niya muli ang parehong bagay kung bibigyan siya ng pagkakataon. Ang malamig niyang saloobin at mapanghamong pananalita ay nagbigay ng mabigat at nakakasakal na atmosfera sa loob ng courtroom. Matapos ang mga huling argumento, mabilis na nagkaisa ang hurado sa kanilang desisyon. Napatunayang nagkasala si Dong Din An Trin sa first-degree murder para sa 3 biktima na may mga nagpapabigat na pangyayari dahil sa dami ng biktima, pati na rin sa kasong attempted murder. Gayunpaman, noong 2003 lamang sa ikatlong penalty phase hearing, matapos magharap ang mga taga-usig ng mas matibay na kaso at patuloy na makita sa korte ang mapagmataas na ugali ng akusado, nagkaisang nagpataw ang hurado ng parusang kamatayan kay Dong Din An Trin alinsunod sa batas. Nang basahin ang hatol, hindi nagpakita ng takot si Dong. Sa halip, ngumiti pa siya ng mapanghamon. Samantala, ang mga pamilya ng mga biktima ay nagpahayag ng ginhawa dahil naibigay ang hustisya kahit alam nilang walang anumang hatol ang makakapawi sa kanilang pagkawala. Matapos ang hatol, dumaan ang kaso sa automatikong appeal sa Korte Suprema ng California. Pagsapit ng 2014, pinagtibay ng korte ang hatol na tuluyang nagtapos sa proseso ng kaso sa antas ng estado. Gayunpaman, dahil sa kalikasan ng sistema ng hustisya sa California at sa moratorium sa mga pagbitay, patuloy na nanatili si Dong Din An Trin sa death row sa San Quentin sa loob ng maraming dekada. Dahil dito, hindi niya natupad ang sinasabi niyang hangaring muling makasama ang kanyang ina. Ang mass shooting ni Dong Din An Trin sa West Anaheim Hospital ay naging isang matinding babala tungkol sa mga kahinaan sa seguridad sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. Pagkatapos ng insidente, pinalakas ng ospital ang kanilang mga hakbang sa seguridad, kabilang ang pagdagdag ng mga armadong guwardya, paglalagay ng metal detectors, at pagsasagawa ng mga drill para sa pagtugon sa mga marahas na insidente. Dahil sa kasong ito, maraming ospital sa buong Estados Unidos ang muling nagsuri ng kanilang mga patakaran sa seguridad. Napagtanto rin nila na ang matinding psychological pressure sa mga kapaligiran ng pangangalagang pangkalusugan, kung hindi agad nabibigyan ng tamang suporta at pamamahala, ay maaaring humantong sa mapanganib na mga alitan. Noong panahong iyon, may ilang media na naglarawan sa motibo ni Dong bilang paghihiganti ng isang anak para sa kanyang ina. Ngunit mabilis na pinabulaanan ang ganitong pananaw. Sa katunayan, walang ebidensyang nagpapakita na ang West Anaheim Hospital ay nakagawa ng malubhang pagkakamali sa paggamot. Si Mo Trin ay namatay sa edad na 72 dahil sa natural heart failure at sa pagsusuri ng California Department of Health, natuklasan lamang ang ilang maliliit na kakulangan sa ospital na walang kaugnayan sa kanyang kaso. Ipinapakita nito na ang ugat ng trahedya ay hindi dahil sa medical malpractice, kundi sa baluktot na paniniwala at matinding galit na matagal nang nabuo sa isipan ni Dong. Noong panahong iyon, hati ang opinyon ng publiko, galit sa kalupitan ng salarin, ngunit hindi rin maikakaila ang trahedya ng isang lalaking. Matapos mawala ang nag-iisa niyang emosyonal na sandigan, ay tuluyang nalunod sa bulag na poot. Halos 2 dekada ang lumipas, ngunit nananatiling sariwa ang masakit na alaala para sa mga taong sangkot sa pangyayaring iyon. Nagtayo ang West Anaheim Hospital ng isang memorial upang parangalan ang 3 kasamahang namatay noong araw na iyon, lalo na si Ronald Robertson, na pinarangalan din sa Carnegie Hero Fund Roll of Honor para sa mga taong nagpakita ng pambihirang katapangan sa pagliligtas ng iba. Ang kanyang pangalan ay nananatiling paalala ng tunay na kabayanihan at ng mabigat na presyong iniwan ng trahedyang ito. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gaya ng dati, kung nagustuhan niyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.